Go home. Ano daw? Anong mensahe mo sa ginagawa ni Harry Roque? Ang sagot niya, go home? Tama ba yung paggamit niya ng go home? Hindi ba dapat come home? Nasa Netherlands ka? Yung kakabalik mo lang galing bakasyon at eto na naman nga ang sasambulat sa iyo. Yung katangahan na naman ni Claire Castro. Imagine, dalawang word na nga lang, hindi mo pa magamit ng tama. Ito kasi ang problema kapag ka ang nasa utak mo ay umatake lang ng umatake. Hindi mo alam o hindi mo na naiisip kung ano yung tama at mali. So pakinggan natin to guys ha. Ang galing-galing na naman dito ni Yuse Claire Castro. Eto. Verano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. So bago ang lahat, bago natin ituloy yan, tatapatin ko kayo. Ayoko sa style ni Harry Roque. Nababaduyan talaga ako. Hindi ako believe sa mga strategy ni Harry Roque. Nandun kasi yung paggamit niya madalas sa mga kapatid natin o mga kababayan natin na mga mahihirap. Laging may pag-uudyok, laging may paawa effect. Kaya medyo talagang ayoko talaga kay Harry Roque. Yan ang pinagkaiba sa mga katulad naming mga vloggers na hindi bayaran. Hindi ko sinasabing bayaran si Yuse Claire Castro. Yung iba, kasi hindi nila matira yung mga kaalyado ng kanilang mga sinusuportahang mga politiko. Pati nga yung pagsasabi ni VP Sara noon about sa patay-patay na yan kay Romualdez, kay Lisa Marcos at kay Bongbong Marcos, tinuligsa ko na din yan. Ayoko sa mga binitawan niyang salita. Yan ang diferensya kapag ka hindi ka bayaran. Natutuligsa mo lahat ng gusto mong tuligsahin kasi hindi ka nabubusalan. Tuloy natin to. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Ang galing talaga niyang magsalita nang magsabi sa mga tao na fake news peddler. Ikaw din naman, mas malala ka pa. Sabi nga ni Kayo, ikaw na yung reyna ng fake news. Bakit hindi mo matuligsa-tuligsa? Yung mga nandito sa side namin, hindi mo mapangalanan. Bakit kaya? Puro ka parinig. Kasi alam mo yung capability ng community na ito. Hindi mo kami mapangalanan. Pinadaan mo na lang sa mainstream media, tapos yun na yung lagi mong kino-quote. Lagi na yun yung nagiging basehan mo. Bakit yung mga ibang tao kaya mong pangalanan na mga fake news peddlers? Bakit yung community kung saan ka galing at kung saan ka lumago, kung yung community na bumuhat sa'yo, hindi mo mapangalanan? Tapos ang tapang-tapang mo pag ibang tao, pangalanan mo kami. Pangalanan mo yung mga nasa community na tumitira sa'yo. Ba't takot na takot ka? Hay nako. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. Kanino galing? Sabi nga ni Maharlika, sa kanya nang galing mismo, inako na nung tao. Ako ang nagpakalat, hindi si Roque. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya, kahit na nga yung kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan.
paano napasok yung mga ebidensya na, na kailangan niyang patunayan ngayon sa Quadcom? Meron bang kinalaman yan sa Pulveron video? Anong connect? Wala. Isiningit mo lang basta makatira ka kahit walang ka-connect-connect. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Hindi siya naghahanap ng tulong. Naghahamon siya doon sa mismong kapatid niya na siya ang magpapatunay na itong si Bangag bangag talaga sa pulburon. Hindi siya naghahanap or kumukuha ng ibang mga taong tutulong sa kanya. Hindi mo ba nakukuha, Claire Castro? Kapatid niya kasi yun, na kung meron man pinakamalapit na taong makakapagpatunay sa kanya, yayamang kinakalaban na niya yung kanyang kapatid at pumunta na ngayon sa kampo ng mga Duterte, ay marapat lamang na siya yung pinakamabisa o pinakamagandang tetestigo maglalabas ng ebidensya na itong kapatid niyang si Bangag, bangag talaga sa pulburon. Yun. Iniiba mo kasi yung usapan. Sila po ang nagsasabi ng itong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailangan ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Ano daw? Anong mensahe mo sa ginagawa ni Harry Roque? Ang sagot niya, go home. Tama ba yung paggamit niya ng go home? Hindi ba dapat come home? Nasa Netherlands ka, Claire Castro, kasama mo si Roque para sabihin mong go home? O eto, puntahan natin yung robot. Ayan, tinanong ko na. Kasi hindi naman ako magaling sa grammar. So ang sabi ko dito, the situation is this. I am in the Philippines. So si Yusek Claire Castro nasa Pilipinas. Maliban lang kung nasa Earth 8 na siya at wala na siya sa Pilipinas. And I want a person to come back to the Philippines, which is home. Should I say go home or come home? O sabi dito, in your case, since you are in the Philippines and you want the person to return to where you are, the correct phrase is come home. Hindi go home. So you would say something like, please come home. I want you to come home to the Philippines. Come is used when the movement is towards the speaker's location, papunta sa'yo. So come home dapat, hindi go home. Go is used when the movement is away from the speaker's location or when the destination is not where the speaker is. So, nagkakamali ka sa mga simpleng ganitong mga bagay kasi yung nasa utak mo ay puro atake. Nawawala na yung tino ng pag-iisip mo dahil nga ang gusto mo lang ay umatake. Go home? Dapat yun, come home, Claire Castro. Ano ba naman yan? Sabi naman ng iba na naman dyan, ang late-late na bagay, gossip. Naging grammar police ka na. Ay, pasensya na, Yusek yan at abogada pa. Alam nyo ang masama nito. Kung may batang nakarinig. Kunwari yung tatay nasa abroad o FW. Sasabihin nung anak, Daddy, go home. Tama ba yun? Ang alam ko mali Ayan o. Come is used when the movement is towards the speaker's location. Ngayon, iko-correct nung tatay. Dapat ang sabihin mo, anak, is come home, not go home. Ang sasagot ng bata, napanood ko po kasi si Yusek Claire Castro, daddy, or tatay, or papa. Ang sabi kasi, go home. So tama si Claire Castro, ikaw ang mali. See,
maliit na bagay. Pero kapag yung mga tao na hindi naman marunong o mga taong kagaya ko naman na hindi naman marunong sa grammar o sa English, matututo kay Claire Castro. O, paano yan? Mali ka na naman sa simpleng dalawang salitang pinag-connect mo dahil ang nasa utak mo ay umatake. So ngayon tatanungin kita. Yan ba ay galing sa Malacanang? Go home? Pantanga. Sa bagay, sabi naman nung reporter, ano yung mensahe mo? Ikaw lang yan, hindi galing sa gobyerno. Tapos pag aatakihin na naman ang gobyerno na sinabing mali pa yung pagsasabi, ay aatakihin ka na naman na mali pa yung pagsasabi mo ng go home kay Roque, ibabaling mo na naman sa gobyerno. Sasabihin mo na naman, fake news na naman, tinitwist na naman ako. Grabe. Simpleng mga salita, hindi mo na maitama.